What's up, KG? May napansin ka ba? Kapag tinanong mo ang isang tao kung bakit hindi pa siya nag-iipon o nag-i-invest, pare-pareho halos ang sagot. Wala pa akong malaking pera. At mukhang logical naman yun. Kung maliit lang ang pera mo, maliit lang din talaga ang kikitain. Pero, paano kung mali pala ang paniniwalang yan? Paano kung ang tunay na kalaban mo ay hindi kakulangan ng pera, kundi kakulangan ng consistency? Sa video na to, pag-uusapan natin bakit mas mahalaga ang consistency kaysa malaking investment. At sa dulo, ipapakita ko rin kung paano ito ginagamit ng maraming investor kahit maliit lang ang sinimulan nila. Pag-usapan natin. Let's go! Natural lang isipin na, mas malaking pera, mas malaking tubo. At totoo naman yun. Pero may problema. Ilang beses ka na nagsabi ng next month na lang, kapag may bonus, kapag nakaipon na ako. Tapos dumadating ang bonus, may bagong cellphone, may sale, may travel, may emergency, at naubos ulit. Ang totoong kalaban minsan, hindi maliit na sweldo, kundi yung paghihintay ng perfect timing. Pero teka, ano nangyayari sa taong hindi naghihintay? Isipin mo may dalawang tao. Si person A, may 100,000. Ininvest niya minsan, tapos wala nang dinagdag. Si person B, may 100 kada araw. Pero hindi siya tumigil, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Ano mas mahirap? Maglabas ng malaking pera ng isang beses o maging consistent sa loob ng maraming taon? So opinion ko, mas mahirap ang consistency. Dahil kalaban mo ang sarili mo, katamaran, takot, pagod, emosyon. At kapag nalampasan mo lahat ng yon, hindi lang pera ang nabubuo, disiplina rin. Ganito mo siya isipin. Parang nag-gym. Hindi ka lalakas dahil minsan kang nagbuhat ng 100 kilos. Lalakas ka dahil paulit-ulit ka nagtitraining. Ganun din sa pag-aaral. Hindi ka magiging engineer sa isang gabing review. Consistency ang dahilan. Kaya nakakatawa minsan. Sa health, naniniwala tayo sa consistency. Sa negosyo, naniniwala tayo sa consistency. Pero pagdating sa pera, biglang gusto natin, instant. Maraming financial experts ang paulit-ulit na nagsasabi ng isang bagay. Mas madaling yumaman kapag maaga ka nagsimula, kahit maliit lang, dahil may oras na nagtatrabaho para sa'yo. Hindi lang pera ang lumalaki, pati panahon. Ito ang dahilan kung bakit maraming long-term investor ang hindi naghahanap ng perfect entry. Mas importante sa kanila ang palaging nasa market kaysa lagi naghihintay. Hindi ibig sabihin na guaranteed ang kita. May risk pa rin, may panahon na bagsak. Pero ang consistency ang tumutulong para hindi puro emosyon ang desisyon. Kung tatanungin mo ako, hindi ko nire-recommenda na maghintay ka hanggang magkaroon ng malaking kapital. Mas nire-recommenda ko yung sanayin mo muna yung sarili mo, kahit maliit. Bakit? Kapag hindi mo kaya maging consistent sa 100 pesos, ano ang ebidensya na magiging consistent ka sa 100,000? Hindi laki ng pera ang unang sinusubok, kundi ugali. Witness lang ito, kailangan ng mahabang panahon. Hindi ito exciting, walang overnight success. Pero iyon ang dahilan kung bakit kakaunti ang gumagawa. Dito ko unang naintindihan kung bakit may strategy na ginagamit ng maraming investor. Hindi sila tumataya ng lahat ng pera sa isang araw. Unti-unti, regular, may schedule. Ang tawag dito, DCA o Dollar Cost Averaging. Simple lang ang idea. Hindi mo kinulaan ng pinakamababang presyo. Mas importante yung tuloy-tuloy ka nag-i-invest ayon sa plano mo. Ginagamit ito ng iba't ibang asset, kabilang ang crypto. Hindi ito magic. Hindi rin ito guaranteed na kikita ka. Pero para sa maraming baguhan, nakakatulong ito bawasan ng emotional decision dahil hindi ka lagi naghahabol ng perfect timing. Kaya sa susunod na marinig mong wala pa akong malaking pera, tanungin mo ang sarili mo, talaga bang pera ang kulang o consistency? Dahil minsan, ang maliit na hakbang na inulit-ulit, mas malayong nararating kaysa sa malaking hakbang ng isang beses lang ginawa. Kung may natutunan ka sa video na to, sulat mo dyan sa comment, consistency muna. At sa susunod nating video, pag-uusapan natin kung bakit maraming tao ang bumibili lang kapag mahal na at natatakot kapag mura na. Doon talaga nagsisimula matalo ang karamihan. Game on!